Hi guys! Welcome to my channel. So, ang gagawin po natin ngayon ay costume po ni Santa Claus, pero po ito ay pambabae. So, ito po yung design. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin, at ang magiging design nito is blouse po at saka skirt. Pero yung palda nito guys ay hindi ko pa po nagagawa sa ibang mga vlog. So, ngayon lang po gagawin ng ganitong design ng palda. So, ang cut po nito is umbrella cut. So, pabilog po ito. So, ituturo ko po ito kung paano ito gagawin, paano gumawa ng umbrella cut skirt. Before tayo mag-start guys, ay shout out ko lang po itong yung mga nag-request po sa akin ng paggawa ng pattern, lalo na dito kay ma'am. Ito po siya, at ang nire-request niya po ay gawa ng pattern ng medical uniform for men. So, sa mga susunod na video, yun na lang gagawin ko po. Paumanin po kung hindi po nagawa ito kaagad-agad kasi medyo busy po tayo ngayon dahil dito sa mga niraras po natin every week. So, kailangan mag-deliver ng weekly sa ganitong gawa. So, yun guys. So, ang pila po natin is ito. Satin po ito. Bali, 3 pirasong costume ang ating gagawin. So, pambabae po ito. At so, ngayon ipapakita ko muna sa inyo paano ito tabasin. Nandito po yung mga sukat niya. May mga sukat na po nito. Guys, nakikita niyo po ba? Ayan. Ito pa yung kanyang mga measurement. Focus. Ayaw focus. Hindi naka-focus yan. Ayan. So, hindi makikita yan. So, ito po yung kanyang measurement guys ng costume po pang Christmas party. So, sana tapusin niyo po ang video na to para may matutunan din kayo sa mga ganitong costume. Paano ito ginagawa? Paano ito gawin? Paano ito buuin? So, guys, let's go. Samahan niyo po. So yun guys, ay gagawa tayo ngayon ng costume na pan Santa Claus na pambabae. So yung gagawin natin is palda at saka blouse. Ang tabas po ng palda niya is, o ng skirt is umbrella cut. So para makuha natin yung umbrella cut, so itong tela na to, mula dun sa center fold yan, nakafold pa siya yan, center fold, itutupi ulitan siya pa ganyan. So pantay lang natin siya doon. Then, so kukunin muna natin yung sukat ng waistline niya. Ang sukat ng waistline niya is 32 inches. Yung 32 inches ng waistline is, so divide natin ng 4. So 8 inches. Kukunin natin dito 8 inches. So dyan po siya. Ito po yung 8 inches. So dahil ito guys ay garterize na palda, so ang tatabasin natin siya dito na sa may hips. So kukunin natin yung sukat ng hips niyan. So ang sukat ng hips is, so 38 kasama yung allowance. 38 divide natin ng 4, 18 is 9 inches. So 9 and a half. 9 and 1 half. So kunin natin dyan. Ito po siya. Dito tayo sa hips kukuha. So ito yung hip. So ang waistband nito is dugtong po siya. Ang haba ng skirt na to is 16 inches. So mula dito, ito pinaka waistband niya guys. Ang garter niya is 1 and 1 half. So mula dito susukat tayo ng 16 inches. So ito po siya. Ayan. Yung 16 po doon. Sa ganito guys, pwede nyo na po ito tabasin ng pag-ganon. Pag-diretso. So ginagawa ko dyan guys, tinutupi ko siyang paganyan. Tinutupi ko po siya isa, pag-ganon. So pagpapantay lang natin doon. Ayan. So dito tayo magtatabas sa may hips. Natin ng curve. Mas maganda yung curve niya. Ayan. So 16. So 1 yung garter dyan. So 16 dito po siya. Then
Ayan po yung 16. 16. So ngayon, ikakat na natin siya. So maglalagay lang tayo ng sewing allowance dito. Para sa fold or half inch lang to guys ang sewing allowance dito kasi yung pinakalaylayan nito may kadugtong po na ruffles na kulay white. So, mula dito, baba tayo ng half inch, dito tayo magtatabas. So ito na po yung ating palda. So palda niya. So umbrella cut po siya. So umbrella cut po yan. So pantay-pantay po dapat doon sa lahat na kalaylayan. So dito naman ang pinaka waistband niya is may kadugtong po siya na garter 1-in-1/2 po. Yan ang ating dudugtong dito. So ito na po yan yung skirt niya. So bago natin i-close yun dito, yung dalawang side na to, bago natin siya pagdugtongin, lalagyan muna natin ng ruffles. Ito po. Ayan. So ito gagamitin natin, ruffles, para gumanda yung ating palda. So paglagay nito guys, ganito lang po ginagawa ko. So gumagamit ako nito pang pleats. Ito magiging pleats niya. So ang pleats niya ganito kalapad. Gaganon mo lang po siya. Pwede po kayo gumamit ng tinidor o import. Para mas madali ganito. So technique lang to guys. Pwede nyo pong gawin. Pwede nyo pong improve din kung anong yung mapapabilis yung gawa pagtatrabaho. Right. Tapos yan, itutupin naman siya pag ganyan. So ganito muna siya hanggang matapos. So ano siya. Basta ito lang technique nito guys, ganyan lang, diretso, puro pa ganun lang siya, para pantay-pantay yung pleats. Then, saka natin ito idudugista. So ito yung sleeve, and then ito naman po yung pinaka-palda niya. So ganun din po ito, i-overlock lang natin to. Yan, i-overlock natin to. Diyan, raw edge. Pati ito, yan, yung mga raw edge niya, i-overlock natin para malinis. So ito yung sleeve, and ito naman po yung skirt o yung palda niya. Medyo ko muna siya, i-overlock ko muna siya guys. Naka-overlock na siya. Overlock na siya, and then next naman natin gagawin ay itatop stitch natin to ng 116 dito. Top stitches.
So, ito na guys. Ngayon naman, ito na yung palda niya. So, nice. Na-top stitch na siya. Then, bubuhin naman natin siya pag ganyan. So, bubuhin natin siya pag ganyan. So, yan. Then, overlock na lang to. Overlock natin ang 4 inch. So, guys, yan. So, next naman, ikakabit na natin yung waistband. So, gacterize po yung waistband nito kaya nakahiwalay. Hiwalay lang natin itong waistband niya. So, duktuin ko lang siya. Then, ang putol ng garter is 28 inches. So, ipapalaman lang to dito. Ganon din dito, didikit natin siya. Kailangan nakabit na siya. Ganon natin. Para pantay yung hatak ng garter. Kailangan natin siya ipahit. So, ito na guys, yan. Yung tatayan lang natin siya. Ito. So, ikakabit natin siya dito. Ayan. So, ito na guys. Mahigit natin dito. Ayan. So, yun siya. Then,
overlock na lang to dito. So, overlock guys yung palda. Ayan. So, naka-overlock na yung waistband. And then, eto na. Ayan. Ayan. So, ganito lang po siya yung ating palda. Ito yung design niya. Sa tin po ang kanyang tela.